sisters, at ako'y nagagalak. At ako pala ang magsasara ng tabing sa ating panghapong service. So, I will be the last preacher. Praise God at bago po sa basahin ko ang ating pang text sa hapon ito, meron lang akong testimony na actually, di ba, na-injury yung kamay ko last week ng June. So, di ba, ng birthday ko, 1 month halos. Sakit pa rin, pilay pa rin. And then, hanggang sa last week, masakit talaga. Naabot ng 2 months, no? Hindi ako makapaglaro, no? So, nung dumating si Pa Simon dito, iniisip ko, di ba, nag-minister siya, di ba? So, sabi ko, ako maghahatid dito para, bago mo bata, magpapapray ako. Anyway, natin namin ni Pas Larry. At bago siya bumaba, sabi ko, Pas, can you pray for my hand? Why? What happened? There's sprain, no? Some pain. Pinuha niya. Nilayhan na niya. Mahirap pala magpa-pray doon. Para siyang si Mike Enriquez, yung hindi ka tatantanan. Nung sabi, natapos siya mag-pray. How do you feel? Sabi ko, there's still some pain. What some pain? Hinila na naman yung kamay ko. Ang sakit. Pinag-pray na naman niya. Nakatatlong ganon. Sabi ko, hindi ako titigilan nito. Kaya sinabi ko lang, panghuli, no more pain. Okay na. Pero masakit pa rin. Pero praise God, after 2 days, nawala na yung sakit niya. Amen. Kaya praise God at kagabi nakalaro na ako. So, labas naman, di ba? Naranasan natin minister ng Panginoon, di ba? Last week, bihira nating ma-experience yung ganon, no? Actually, that is the plan of God, no? Hindi natin pinlano, pero ito ay pinlano ng Panginoon. Amen? So, tayo po ay magpapatuloy sa ating huling mensahe sa hapong ito. Matatagpan ito sa Romans chapter 12, verse 4 to 8. Yan. For us in one body, we have many members, and the members do not all have the same function. So we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy, in proportion to our faith; if service, in our serving; the one who teaches in his teaching; the one who exhorts in his exhortation; the one who contributes in generosity; the one who leads with zeal; the one who does acts of mercy with cheerfulness. Tayo po humingi ng gabay sa Panginoon. Naman namin Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Yesus, sa gabay ng Banal na Espiritu. Salamat pong muli sa hapong ito, Panginoon, na ikaw nga po ang patuloy na mapurihan sa mensahe mong ito, Panginoon. Ikaw nga po ang magpala nito, Lord. Ikaw nga po ang magbigay ng kaunawaan sa bawat makikinig po ng iyong mensahe, at hindi lang po namin ito maunawaan, kundi sa tulong mo, Panginoon, ito po ay may apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po sa ituturo mo sa amin sa
hapong ito. Salamat po sa tagumpay na yung mensahe na binigay mo na sa hapong ito. At muli sa po namin binibigay lahat ng pasasalamat, papurit, karangalan sa matamis at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Lahat tayo magsasabi ng Amen. So ito sa binasa natin sa Roma, ano bang kaugnayan nito sa evangelism? Kasi tinutukoy dito, di ba? Mga we are one body. We are one body. We have many members. And the members do not all have the same function. So though many, we are one body in Christ, di ba? So sinasabi dito yung ibang gifting. Iba't ibang gifting o spiritual gift na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At hindi lamang mga spiritual gifts, kundi mga ability, ating mga talents. So lahat yan ay nanggaling sa Panginoon. So paano natin i-apply ito sa evangelism? Ang title po ng ating pong sermon sa hapong ito, What Style of Evangelism Best Fits You? Actually, maraming style. Akala lang natin kasing style ng evangelism yung direct, no? Yung lalapit kasi sa tao and then sharean mo siya ng diretso patungkol sa salvation. That is only one of the style. Pero dito sa mga babanggitin ko, actually, we have 7. Tingnan natin kung saan tayo nafi-fit. Hindi naman to lahat ay we can fit, no? Maybe yung 2 or 3 fit ka, o maybe isa lang, okay na yun. Importante, bawat isa sa atin ay binigyan ng ng gift ng Lord, no? We have been given God-given gifts and abilities that fall into one or more of these 7 approaches in evangelism. Actually, the 7 styles are yung direct approach, intellectual approach, testimonial approach, relational approach, invitational approach, service approach, and yung panghuling approach ay SOCMED approach, yung social media. So, bawat isa sa atin ay may binigay ang Diyos ng unique gifts and abilities na bumabagsak dito, no? Actually, hindi nga nakasama dyan sa social media. Yun ang pampito. So, bawat isa sa atin ay may gift sa evangelism na bumabagsak dito sa mga example na ito. So, tingnan natin kung saan kayo nabibilang. So, the members using their gifts and working together can become very effective at sharing the message of Christ in our community. So we will unpack these different approaches at tingnan natin, no, yung the best na mag-fit sa iyo. Ano ba yung direct approach? This direct approach is what we see in Acts chapter 2 when Peter addresses the crowd on Pentecost. Diba? He boldly proclaims the gospel to those who are present. It is very direct. Those who have this gift get straight to the point. They preach Christ and they seek a response. The issue is not force, but the person with this approach direct the conversation to a discussion on faith. So yung kay Peter, if you will remember, dito ibinigay yung tinatawag na Pentecost, di ba? Yung binigay ng Panginoon, yung Holy Spirit sa kanila. At di ba, nagsalita sila sa iba't ibang wika
Yung mga crowd na nandoon, kung ano-anong language yun, nasalita nila na hindi naman nila dati nasasalita. So akala, di ba, nung mga tao, ano ba ito yung mga to? Mga lasing ba to? Di ba? So tumayo si Peter, di ba? Si Pedro, tumayo siya. He addressed the crowd. Kumbaga siya yung pinaka-main speaker, no? Main spokesman. So tumayo sa crowd at nag-preach siya patungkol sa Panginoong Hesukristo, patungkol sa salvation. Mula sa umpisa, pinaliwanag niya, mula umpisa hanggang sa sakripisyo ng Panginoon. So it is a direct approach. Direkta talaga nagsasalita siya patungkol sa salvation. At anong naging resulta? Di ba? Nag-challenge niya yung mga nakikinig sa kanya. No, sino sa inyo ang gustong tumakas mula sa darating na paghahatol, di ba? May challenge siyang gano'n at alam naman natin how many people responded sa isang preaching lang ni Peter. How many? 3,000, di ba? Birin nyo, isang isang evangelistic crusade, 3,000. At lahat yan ay sumunod sa water baptism. So yun ang katulad ng mga ginagawa ng mga evangelists, di ba? Pag may mga crusade, talagang sila, direkta talaga na pinipreach sila yung gospel, yung salvation. And then, after that, talaga sila? Nagtatawag, di ba? Sino ang gustong magbigay ng buhay sa Panginoon? Sino rito ang gusto na magsuko ng buhay sa Panginoon? Diba? After preaching, sisik ng response mula dun sa mga nakarinig. At alam naman natin na sa ganun ding evangelistic crusade, marami rin talaga ang nagsusuko ng buhay sa Panginoon. Then, alam naman natin, may mga ushers. Yung mga ushers naman, kinukuha yung mga pangalan para may ipa-follow up nila. Tsaka, kung meron silang church na po pwedeng atinan, so, nila. So, hindi natatapos doon sa syempre, doon sa ganun na tumanggap sa Panginoon, tapos parang pababayaan na lang, di ba? Walang pinag-iba sa pinanganak. Sanggol na ipinanganak, no? Tapos iiwanan nila sa isang tabi, bahala ka na sa buhay mo, di ba? So ang isang na-born again ay hindi ka parang bata rin na kailangan na-born again, na ipanganak siyang muli. So kailangan niyang i-nurture, di ba? Kailangan alagaan siya, kailangan feedan siya, kailangan painumin siya ng gatas, di ba? So ganun din sa bagong Kristiyano. So kasunod nung may follow-up na meron pang follow-through. Yung hindi mo, ganun tayo, hindi mo siya iiwanan hanggang talagang hindi siya matatag. Yung nakakalakad na siya na mag-isa. So yan yung direct approach. Katulad din ng sa Panginoong Jesus, di ba? Nung kausap niya yung babaeng Samaritana, that is also direct approach. Kasi direkta, nakausap niya yung babaeng Samaritana. So this direct approach, direct to the point. No? Pangalawa, mayroon tinatawag na intellectual approach. Ano naman yung intellectual approach? Pag sinabing intellectual, ano ron? Intellect. Kailangan merong talino, di ba? Intelihente. Ano ba tong intellectual approach? The biblical person who best exemplifies this approach is none other than Apostle Paul. Kung titingnan natin si Apostle Paul doon sa Acts 17, sino yung mga kausap nasa Athens siya, no? Sino yung kausap niya roon?
sa Athens. At ang Greek o ang Greece ay kilalang kilala yan sa mga matatalinong tao. Andyan yung mga philosophers. Andyan yung mga, sino ba yung mga philosopher na kilala natin? Kilala nyo si Plato, no? Si Aristotle, no? Mga ano yan mga pantas, yung tinatawag na pantas. Matatalinong tao. Magagaling silang mag-reasoning, no? Hindi sila basta naniniwala sa isang bagay, kailangan may reason palagi. They will not take it at face value. Talagang nagsasaliksik sila, nagtatanong sila, nagsesearch sila. So talagang, ito yung kausap ni Pablo. At makita natin, Paul reason with philosophers and deep thinkers in Athens. Talagang matitindi mag-isip tong mga to, malalalim. Ang maganda sa tao, maganda sa tao naman yung gano'n, di ba? Yung may critical thinking. Pag sinabi niya may critical thinking, talagang ina-analyze mo yung isang bagay. Hindi ka lang naniniwala dahil sinabi nito, sinabi noon. Kundi ikaw mismo, ay i-analyze mo, no? So ganun din si Pablo, di ba? Nakipag siya, sabi sa Acts, he reasoned with philosophers and these deep thinkers in Athens. Nakipag talaga siya. Kasi sila siyempre, iba kinikilala nilang Diyos. Ngayon siya, pinakilala niya yung talagang Diyos, yung totoong Diyos. So, although matatalino yung tao na yun, dahil si Paul naman, may gift siya na ganun, na talagang kayang-kaya niya makapag-reason out sa mga matatalinong tao. Pero sa atin, ba? Kayo ba, naranasan niyo na makipag-reason out sa mga matatalinong tao? Yung mga matataas ang pinag-aralan, no? Na naranasan niyo na ba? Na makapag-usap sa mga ganong tao? No? Ito nasa sale si Paul, kaya marami na siyang nakakasalamuha na iba't ibang klase, di ba? Ng tao, no? So, hindi ka na ano tawag doon? Parang, di ba, pag medyo marunong na tao, mataas sa tao yung kausap mo, parang naano ka, di ba? Anong tawag doon? Feel inferior ka. Parang di ka makapagsalita, di ba? Nahihiya ka kasi ito, talino nito, wala akong narito. Baka hindi maniniwala sa akin to, no? Di ba ganon? Pero ikaw, hindi ka, hindi mo, kahit sino yung kausap mo, no? Itong today, thesis practice, alam niyo yung mga apologies? Mga Christian apologies and other logical thinkers. Narinig niyo na ba yun, mga apologetics? You heard that? Christian apologies? Sino ang popular na Christian apologist na kilala nyo? Sino namatay pa? Si Rabbi? Si Rabbi Zacarias, no? Ayun, matinding yun. Kumbaga, pag nakikinig ka sa kanya, ang hirap intindihin ng mga mga sinasabi niya. Ang lalim, kung di mo aaralin talaga, hindi mo maintindihan. Kasi ang simpleng ibig sabihin ng Christian apologetics, dinidefend niya yung Christian faith. Halimbawa, kausap niya Muslim, kausap niya mga ibang reliyon, Hindu. Kasi ito, iba rin ang teaching ng mga ito. So, kaya niya makipag-discourse sa mga ito na hindi naman nauuwi sa argumento na para nag-aaway na. Di ba, kung nakakapanood tayo sa YouTube, mga nagde-debate, di ba? Muslim, tapos Christian, di ba? Born again Christian. Kaya ang nasa kabila naman Hindu or mga Roman Catholics, di ba? Di ba discussion na hindi sila nag-aawa. Itong isa, kayang-kaya niyang
ipaliwanag kung ano ibig sabihin talaga, halimbawa, ng pagkamatay ng Panginoon. Ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging born again? Ano talaga, kasi nagtatanong kasi yung kabilang panig, bakit si Christ lang ang daan, katotohanan at ang buhay? Bakit siya lang ang daan ng kaligtasan? Mga ganun, na kayang-kaya nilang i-defend. Actually, kung ikaw naman siyempre ay aral sa salita ng Diyos, or you attend the Bible school, or you are siyempre, leaders na ng church, kumbaga, we can defend, di ba? We can defend our faith. Kasi sabi nga, di ba, dapat malaman mo, paano mo i-defend yung iyong faith. Ano ka na nun? Christian apologetics ka na rin. Na hindi ka makikipag-away, no? So this is practiced by apologists and other logical thinkers. The intellectual evangelist is challenged to have an excellent knowledge and understanding of the gospel. So intellectual roadblocks can be a significant barrier to belief. So those roadblocks can include questions and objections that cause doubts about the veracity of Christianity. Kasi siyempre, pwede yung kausap mo, halimbawa, mga aral din sa Biblia, kaya lang sa ibang reliyon sila, no? Pero alam nila yung Biblia. And then, sasabihin sa iyo ganito, ikaw naman, alam mo kung paano ipapaliwanag yung bagay na yon, no? Paano masabi na, magtatanong siya, paano masabi na si Jesus sinless, na siya hindi nagkasala kahit kailan? Paano masabi na sa buong buhay niya talagang hindi siya nagkasala, that he is pure and holy? How do you prove that? Diba? So these people, these apologists, talaga kaya nilang i-defend yung mga, of course, hindi naman tayo lahat may ganong di ba? May ganong gift. Although, syempre, pag ikaw leader, diba, pastor, or bishop, mga ganon, syempre, kailangang mag-aral ka, di ba? Para pag may nagtanong sa'yo, masasagot mo at may papaliwanag mo. At kung merong mga gusto makipag-argue sa'yo, yung yung argument na, alam niyo, intellectual argument. Yung gano'n, yung isip sa isip ba, yun. Parang kayo alam niyo yung parang yung hinahasa yung isang kutsilyo, di ba, hinahasa. Sabi nga, para tumarlim ang isang bakal, kailangan ihasa siya sa kapwa bakal, di ba? So, paghasaan ka ng kaisipan na talaga ang purpose mo is to defend your faith. Na ano talaga yung pinaniniwalaan mo, pinanampalatayanan mo. So marami kasi siyempre nagda-doubt about the veracity of Christianity. However, this approach is becoming more important in today's world. This style of evangelism has become more and more important as our society has become increasingly secular. So many seekers need to hear the gospel not only declared, but also to be defined and defended. Sabi nga, as it says in 1 Timothy 3:15, be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. So maging handa ka na sagutin ang sinuman na magtatanong sa iyo, ano yung pag-asang ano yung pag-asang nasa sa iyo. Diba? Pag may nagtanong sa'yo, bakit ka ba born again? Ano ba yung born again? Diba? How do you answer that? Ano ba ibig sabihin ng pagiging born again? Kasi yun ang alam nila, di ba? Nilagla, born again, born again. Pag tiyanong ka, ano ba yung born again? Anong sasagot mo? Punta ka na lang sa pastor namin kasi hindi kita masagot.
Dapat yung mga simpleng bagay lang naman yung pagtanong ka, ano ba yung born again? Ano sasagot mo? Hindi relihiyon to. Ito ay pagkakaroon ng direktang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Dapat alam mong sagutin yun. Yung iba kasi, born again ka ba? Hindi. Masama-sama lang ako ron eh. Hindi, nakikisama lang ako roon kasi inimbita lang ako ng friend ko eh. Nahihiya sila nahihiya silang aminin na born again sila. Di ba? Ba't sila nahihiya? Kayo ba? Di ba born again ka? Ano sagot mo? Ha? Di ba nagpe-praise the Lord ka? Ganon sila eh. Di ba nagpe-praise the Lord ka? Di ba? Sabi mo, alam mo, hindi lahat ng born again ay nagpe-praise the Lord. Pero hindi lahat nagpe-praise the Lord ay born again. So be prepared to give an answer to everyone who asks you. Nanay mo, kapatid mo, kaibigan mo, na actually maganda nga pag nagtanong sila eh, then may pagkakataon ka na ma-share talaga kung ano yung faith mo, di ba? Pag iniisip natin ng evangelism, ang una-una mapasok sa atin yung sikat na evangelist, si Billy Graham. Talaga si Billy Graham, talaga ang gift niya talaga evangelism. So, yung sa kanya direct approach, Marami pa rin mga kilala tayong evangelist, sila, although yung ibang evangelist, medyo, alam din natin kasi yung background ng teaching nila, Kasi iba kasi, iba yung tinuturo, Kailangan alam din natin talagang ano ba to? Full gospel ba talaga to? Si C.J. Lewis, When we read the description of this intellectual approach, si C.J. Lewis naman yun. So he too is a good example of this style. And perhaps one of the description listed above have piqued your interest, and it may be that you have some of those characteristics. However, we are not all gifted in those approaches, and these two might not fit for you. Yung direct approach or yung intellectual approach. But take heart, meron pang 4, meron pang 5. Everyone has been gifted to share the good news of Jesus Christ. And I know one will describe your style. So, ang pangatlo ay testimonial approach. Pero naman testimonial approach, it is the effective way to describe this approach is with the word storytelling. Yung kinukwento mo yung buhay mo. You are testifying of paano kumilos sa iyo ang Panginoon. Paano mo naranasan nung nasa ganitong sitwasyon ka, paano mo naranasan ang pagkilos ng Panginoon. Siyang very natural yung iyong pagkukwento. So, it has been an effective method of teaching since the beginning of humanity. Itong approach na to, it uses a very natural conversational way to evangelize. Napaka-normal ng inyong pag-uusap. It is sharing our story, sharing personal experiences of our walk with Christ. And it often carries unique weight. They often do, di ba tayo, gusto natin makarinig ng mga
mga testimony, mga magagandang testimony, mga artista, mga celebrity, mga politiko, mga kilalang tao na nakakilala sa Panginoon. O kaya yung isang bilanggo, di ba, matagal na siyang prisyonero, nung nakulong siya, paano siya nakakilala sa Panginoon. At meron nga na talagang naging pastor pa, no? Talagang hardened criminal, sa loob, doon sila tinawag ng Panginoon at ginamit sila ng Panginoon na maging pastor. Yung iba nga, nung lumabas na, o di ba, yung mga galing dyan sa loob, lalo na sa munti, pag naano ka sa munti, paglabas mo, tad ka na ng di ba, ng tato. Talagang buong katawan, kamay, no, puro tato. Kaya hindi, yung iba, hindi pwedeng ayaw nila mag short sleeve. So laging long sleeve yung kanilang suot. Yung mga pastor na bilanggo, no. Ay ngayon naman kahit hindi bilanggo, puro tattoo na eh. Pero gano'n, di ba, na gusto natin makarinig. Grabe naman yung nito, testimony nito. Paano kumilos sa kanya, Panginoon? Meron pa tayo na narinig na testimony, mga dating satanista, dating agent ni Satan, dating member ng satanic cult, di ba? Satanic group. Yung mga nagkukwento, may book sila, yung mga galing na, pinasyal sila sa impyerno. Paano sila nakarating sa di ba? Sino yung isang author, si Baxter ba yun? Si Baxter, no? Yung pinasyal siya ng Panginoon sa impyerno, no? Di ba naririnig natin yung mga testimony? Nakarating sa heaven, di ba? Kung kwento nila, ano yung makikita sa heaven. No? Ito yung mga nai-inspire din tayo sa mga ganitong kwento, no? Testimony nga eh. So rin yun, napaka-effective din nun. Yung sarili mong experience din ang ikukwento mo doon kasi may problema siya. Ay, alam mo, ganyan ang problema ko noon. Pero ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin. Yung ginawa sa akin ng Panginoon, rin niya ang gagawin din sa iyo ng Panginoon. Dahil mahal naman tayo ng Diyos. Sa mga napaka-normal na usapan, katulad nung natandaan niyo yung one of the best biblical example, yung story ng bulag sa John 9. Hindi niya kilala si Jesus eh. Pero, he was healed by Jesus. Ngayon, may nagtanong sa kanya, sinong nagpagaling sa'yo? Sabi niya, I don't know, hindi ko siya kilala. Hindi ba siya kilala? Ano yun? Makasalanan yun, yung nagpagaling sa'yo. Sabi ng mga Pariseo. Sabi ng bulag, wala akong pakialam whether he's a sinner or not, I do not know. One thing I do know, that I was blind, but now I see. Di ba, isang testimony yun. Hindi ko siya kilala, pero importante, ako bulag, but ngayon nakakakita na ako. At marami ang naniwala sa Panginoon dahil dito sa bulag na ito. So many people might not respond to a challenge or argument about faith. In fact, when approached in those manner, naglalagay sila kagad ng parang harang ba, di ba? Pag alam niyang, share-sharean ako nito mag-aano na kagad sila. Magdadahil na kagad sila, Brad, sorry may lakad ako eh. Saka lang tayo mag-usap, di ba? O kaya na kagad sila, defensive, no? Maglalagay na sila ng wall. Hindi talaga sila mag-o-open. So, ganun kagad yung respond ng iba. Kapag alam nila na ibang share nito sa akin. So they might respond something more personal kapag nakaka-relate sila dun sa mga istorya na ikinukwento natin. Of course, hindi naman kailangan maging dramatic, or miraculous yung ating istorya. Pero hindi naman, yung mga tao kasi, ibang tao kasi, bago maniwala, gusto kasi ng mga tao yung yung kamangha-mangha, yung kagilagilalas,
yung kakilakilabot. Hindi naman kailangan maging dramatic yung ano mo, yung mga to, ano ko, alam mo nung umaten ako, minsan talagang wala na akong pera, meron na lang ako pamasahe pa uwi, pero binigay ko nung offering, binigay ko. Sabi ko kay Lord, bahala na siya, Panginoon. Bahala ka na, Panginoon, paano ako makakauwi. And then merong paglabas niya, parang may nag-abot sa kanya ng love gift. Parang ganun, ba? Mga ganong simple testimony na nakaka-inspire, di ba? O kaya yung testimony mo na dati rin ako, ganyan, napaka-religyoso ko. Nakala ko, yun na nga yung tamang way eh. Pero pala, may nag-share sa akin na ito pala yung way talaga. So ako na may nagsaliksik. So, eto ngayon ako, nakakilala talaga sa Panginoon. So ikaw rin, di ba? Pwede kang magsaliksik sa sarili mo. So that is the normal conversation lang, no? Yung relational approach, eto alam ko marami sa atin ganito eh. Relational, alam niyo yung relational. As the name describes, some people evangelistic abilities come from the natural ability to relate to people. Ito yung madali silang makapagkaibigan. Sakat na hindi nila masyadong kakilala, madali sila makipag-friend, no? Kasi itong mga tao na ito, this person loves being with others. And it is a wonderful way to share Christ. Most of us, bihira naman sa tao sa atin siguro yung meron ba ditong mahiyain, aloof, ayaw makihalo sa iba, ayaw makihalubilo sa iba, lalo na pag hindi nila kilala. Meron mang ganon? Sa atin dito, aloof kayo, anti-social, no? Gusto niyo lang nasa isang sulok, kahit na wala kayong kausap, no? Hindi kayo nilalapitan, hindi rin kayo lalapit. Parang ganun. Huwag niyo akong pansinin, hindi ko rin kayo papansinin. So itong mga may gifts sa relational approach, gusto nila, they love to be around with other people. Kahit hindi nila kilala, naimbita tayo sa isang party, no? Birthday party, ng bata, o ano mga okasyon yan, di ba? Siyempre, iba-ibang tao yun nandyan. So, you can you love to mingle with other people, kahit na hindi makilala, babatiin mo, saan ka nagtrabaho, bro? Kaya ganon. Makikipagkwentuhan ka na. So, gusto mo makapag-relate doon sa tao na yon. So, alam ko mahusay dito mga may gift sa sa sales, no? So it is a wonderful way to share Christ, yung you love to be with others. Paano kung talaga mahiyain ka? Alam niyo, lalo na yung mga tao na hindi naman nakapag-aral, meron silang inferiority complex eh. Tingin nila sarili napakababa. Lalo na kung makausap nila, medyo may pinag-aralan, ayaw nila makipagkwentuhan, nahihiya na sila. No? Pero, iba naman, may gifting talaga na very friendly sila. Laging nakangiti. Kasi paano ka kaya lalapitan kung lagi ka nakasimangot, no? Kaya lang, bilang Kristiyano, maging friendly, no? Hindi yung suplado.
Yung kailangan, ano ka, meron kang ready smile. No? Paano kung talagang pinaglihi sa sama ng loob? Talagang yung ngiti niya, parang ang hirap-hirap bilhin. Parang ganun. Ang hirap patawanin. No? Matindi dinadala nun. Ano gusto nyo, yung palangiti o hindi? Ha? Siyempre, gusto mo yung palangiti, di ba? Yung binabati ka kahit na minsan magugulat ka, babatiin ka ng isang hindi mo naman kilala, di ba? Sabi mo, kilala ba kita? Suplado, no? Minsan ganun, no? May babati sa atin. Ako kasi, minsan may babati sa akin, hindi ko kilala eh. Pala, mga nakaano ko na kasi, marami na ako nalibot na mga laruan dito sa Doha. Mga nakakalaro ko pala noon. Nakikita kami sa mall o sa souk. Batiin ako. Ano, saan ka naglalaro ngayon? Iniisip ko, saan ka ba nakita to? Hindi, sabihin ko, dyan sa ano. Ay, ikaw, saan ka? Tapos sino yan? May nagkasama niya, tanong, sino yan, pre? Ay, nakakalaro ko yan doon sa Toyota. Yan si Triggerman yan eh. Ba, okay ah. Si Triggerman. Yun nga yun ang pagkakilala nila sa akin pag nakikita nila ako, si Triggerman eh. Ano yan? Small yan, but terrible yan. Kahit matanda na yan. Pag naglalaro nga ako, hindi ako kilala. Huwag niyo naman bantiyan si tatay, pambira naman kayo. Kaya pag nakashoot na ako ng mga tatlo, pantayan na yan. Bira yung matandang yan ah. Pero dapat pag matanda na talaga, hindi na binabantayan eh, no? So, binabantayan pa rin eh. Yan, relational, yan. So, mas yan, di ba? Mas madali yang, alam ko sa atin dito may mga gift sa relational approach. Lalo yan, nakapag-travel sa iba-ibang bansa, di ba? Katulad ni Steroda, sa isang bansa nagpupunta. Relational, di ba? Di ba? Naihahatid niya yung gospel sa iba-ibang bansa, no? Di ba, no? Kasi namang mga kakamit mo, mga friend mo, tulad ni, sino yan? Si stewardess, yun eh. Di ba? Sino-sino yung na-meet mo, di ba? Very friendly naman siya, di ba? No? Kailangan friendly kayo, di ba? Eto madali, invitational. Mag-i-invite ka lang. Mahirap ba mag-invite? Malapit din to sa relational approach. Kasi paano napunta rito? Di ba? Si PJ. Sino nag-invite sa'yo? Yun, nasabi ko. Relational. Ngayon, relational na ngayon. Matapos imbitahin. Kasi di ba sa Lulu ba yan? Namimili siya di ba? Tapos nakita ka, di ba? Sabi ni gwapo naman noon. Talagang, di ba? Kaya hindi na niya pinawalan. Nakaila invite sa'yo, Brad? Ay, isa lang, sumama ka na. Bilis ah.
To si ano, si Edwin, nung kadarating dito, di ba? In-invite ko yan eh. Kaya lang, di ko sinabi sa church. Ano unang tanong ko sa'yo? Ha? Diba, basketball ka ba? Tangkad mo ha. Sama ka, punta ka sa ano, sa church. Oh. Yung pala, ano na siya, dati na siyang ano, Christian, no? Mga ganun, napakadali, di ba? Mag-invite sa, pag merong, ay may bisita kaming pastor. Galing ano, Pilipinas, punta ka, ano, mga ganun ba? So, kamukha rin na relational approach to, but it is characterized predominantly by inviting people to church services or events. O kaya, pag meron tayong sa December, di ba, punta ka, attend ka, pag December, Thanksgiving namin, ang daming parapol. Alam mo, yung mga nananalo ron, puro bago. Pupunta naman sila, di ba? O, kita nyo? Bagong-bago, ka-attend lang. Nanalo ng napakalaking TV. Kaya lang, nawala na nung nakuha yung TV. Pero okay lang yun. At least nakarinig sila ng ano, ng mensahe, di ba? Nakita nila paano yung church. Di ba? Pag may events tayo rito, pwede kayo mag-invite. Meron dong kainan, meron dong ihaw-ihaw, meron dong baboy, mag-iihaw ng baboy. Sama ka, mag-iihaw kami ng baboy. Pwede yun. It's definitely one of the most natural and easiest way new believers can reach out to others. Particularly helpful to this what I feel they don't have the right words. Yung mga hirap magsalita, mag-invite. Very easy. Invite. Na ngayon, may kotse ka, sunduin kita. No? Sunduin kita, hatid kita. Tapos pag uwi niya, pagtas kumain, ito, papasyaron mo pa siya. Papakapihin mo pa. Siyempre, isipin ng grabe Nandun na ako, hinatid na ako, pinakain ako, pinasyaron pa ako. Babalik uli ako, di ba? Yung bang, isang way, kahit na hindi ka masyadong makapag-voice out by invitation, napaka-effective din nun. Kasi marami sa atin dito, by the invitation Kaya nakakilala sa Panginoon. At bahala na yun si Lord kumilos pag naandun ka na, At meron naman tayo dito, di ba? Pagkatapos ng gawain, yung mga bago, dinadala doon sa isang room, di ba? Para makausap, kumusta, di ba? That is one of the effective ways na napakadali. O kaya, imbitahin mo sa Bible study, imbitahin mo sa yung care group, may gusto siyang ipag-pray, invite mo siya bago siya may pag-pray, at pinag-pray mo at nasagot yung prayer niya, isang di ba? Isang way na yun na ma-encourage siya na umattend. So it is very yung pinaka-common, pinaka-madali na approach, yung invitational approach. Because there are many people na nandyan lang, nag-iintay lang sila ng invitation. Andyan lang sila, nagkalat sila. Hindi natin alam kung yung iba naghahanap. Yung iba talaga naghahanap ng church Tapos na-tsempuhan, nakausap mo siya. At, ayun, nakasama mo na sa church. Alam mo, tagal na ako naghahanap talaga Praise God, nakilala kita. Di ba? Mga ganun. Lalo na yung isang babae, imbitahan niya isang lalaki. Talaga sasama ka agad yun. Di ba, Kahit nga sa ano ka ba? Iglesia ako. Sige, sama ako sa iyo. Babae kasi nag-imbita Kasi mga lalaki raw na naghahanap, daw sa talista nag-imbita sa kanila, basta babae, sasama raw. Totoo ba yun? Basta type niya. Totoo yun? Totoo,
Kasi sa akin, no, kahit sino mambita, sama ako eh. So there are many people who would take great strides in their spiritual journey if someone give the effort, no, to invite them to a seeker-oriented church service. Ito naman yung service approach. Yung service approach, ano rin to, common din sa atin to, yung ikaw ay normal sa'yo yung gusto mong makatulong sa mga nangangailangan. Meron kang gift of compassion. Meron kang gift of mercy. Di ba? Pag may nangangailangan na lumapit sa'yo, na kahit na hindi mananampalataya, you want to help them. No? Kung kaya mo, talagang tutulungan mo siya. Kahit na unbeliever siya, then humingi siya ng panalangin sa'yo, then ano ka rin, ipapanalangin mo rin siya, di ba? Kasi that's one of the way talaga, yung nagbibigay ka ng service, binibigay mo yung service mo doon sa tao. A person who prepared this approach enjoys sharing the love of Christ through deed over word. Hindi lang puro salita. Sabi nga ni James, walang kwenta yung puro salita na hindi naman sinusundan ng gawa. Halimbawa, nagugutom yung tao, sinasabi mo lang, ipag-pray kita na makakain ka na. Ayaw mo naman bigyan. No? Paano kaya kung nangungutang? Pautangin, di ba? Pag di nagbayad, problema na niya yun. Di ba? Ganun lang naman eh. Kaya lang, pag umutang uli sa'yo, hindi na, di ba? Sabi nga, pag nakagat ka ng aso, isang aso, kilala mo na, nangangagat yung aso, di ba? Ikaw ba, lalapit ka pa ron? Magtitiwala ka pa ron sa aso na yon? Hindi na, syempre, ganun ang ganun talaga, kasalanan niya, di ba? Pero kung nagbayad siya, pagbayad sa'yo, kinabukasan utangan ka uli. Okay lang yun, At least nagabayad, di ba? Isang taon yung utang niya. Nagbayad. May kinabukasan, uutang uli sa'yo. may kilala akong ganun eh. Bibiktima tayo ng ganun eh. No? Pero yun, yung sa service, yung nangangailangan siya, tapos meron kang ginawang tulong. No? Kahit na unbeliever siya, tinulungan mo siya. Sabi mo, napakabait nitong tao na ito. No? Mag-aano sila, ba't nasa bait na itong taong ito? So that's one way of sharing your love. No? At isang paraan yun, na masishare mo sa kanya yung, kasi makuha mo na yung loob niya eh. Some of us have been made by God with gifts and talents that call us to be kind to others and assist those in need. Yan naman talaga ang papel ng mga Kristiyano, di ba? To help those in need. Tayo, di ba? Pag may nangangailangan sa atin, nagkakaroon tayo ng ambagan. Di ba? Lumalapit tayo sa mga kapatiran para magkaroon ng ambagan kahit na paano makatulong sa kanya. Meron tayong service approach, yung tinatawag na heart of compassion or mercy. Hanggat makakatulong tayo, di ba? Talagang tutulong tayo. So we have reviewed this mga approaches na ito at ang panghuli, yun nga sinasabi ko ay social media. Sa pamagitan ng social media, kahit na nasa kabilang ibayo, nasa ibang bansa yung gusto mo, kaibigan mo, kakilala mo, no, kabag-anak mo, then you can have the communication na sinishare mo yung gospel sa kanya. No, kaya nga nandito yung social media na yan. So, itong mga approach na ito, tingnan nyo sa sarili nyo kung saan kayo pumapatak. But all of us, God has given the gifts and
talents and abilities to share the gospel, no, in any way. So if we just take the opportunity and use the gift God has given us appropriately, we will see great things happen. So all of us have a part in sharing the gospel to all people. Amen? So yan po, ang reviewin natin, yung direct approach, intellectual approach, relational approach, invitational approach, the service approach, testimonial approach, at yung social media approach. Amen. Tayo po'y pasalamat sa Panginoon. Ama namin Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, salamat po sa tinuro mo sa amin sa hapong ito, Panginoon. At dahil sa Panginoon na magamit namin ang mga gifts and abilities, talents na binigay mo sa amin, O Lord, na mapagsama-sama namin ito, Panginoon, upang patuloy po namin ma-share ang iyong gospel sa anumang kaparaanan, O Lord. At hindi po namin ito ginagawa sa aming sariling karunungan, sa aming sariling kaisipan o sa aming sariling kakayahan. Subalit kami po ay patuloy na umaasa lamang sa iyong biyaya, sa iyong banal na espiritu, sa iyong kakayahan na patuloy mong binibigay sa amin, O God. Lord, dalangin po ng bawat isa na magamit po kami na daluyan ng iyong pagpapala, higit lalo sa pagbabahagi po ng iyong magandang balita ng kaligtasan, O God. At Lord, ikaw nga po ang patuloy na magturo sa amin ng mga bagay na ito. Maaaring hindi namin alam ang aming sasabihin, subalit ikaw pa rin ang magbibigay, Lord, ng mga salita sa aming mga bibig upang ma-share po namin ang iyo pong pag-ibig sa sino man pong makakausap namin na hindi pa po nakakilala sa iyo, Panginoon. Amang Diyos, salamat po sa tagumpay ng iyong mensaheng ito, sa hapong ito. At muli, Ama, patuloy ka po sa iyo pinagkakatiwala ang bawat isa, 10 po ng aming mga mahal sa buhay. And Father God, once again, we give you all the glory, the honor, and all the praises. In Jesus' name,